Naku po mga kababayan, Russia rumesback na? Nako, kinausap si Senator Marcoleta? Nako, Boying at Junior mga kababayan, humanda! Mantakin mo kasi mga kababayan, di ba? Tila pa yung ating Pangulo ngayon ay mas inuna pang puntahan niya yung ibang bansa ngayon. Umalis mga kababayan sa ating bansang Pilipinas. Nako po, sana pagbalik niya ay nako mga kababayan, no? Napapalitan na. Nako mga kababayan, at eto na nga Russia, nako, re-resback o rumesback na kay Senator Marcoleta sa pamamagitan ng ine-ere nila mismo sa kanilang bansa ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas, kabayan. Kita nyo yun? Buti pa yung ibang bansa gaya ng Russia mga kababayan may pakialam pa. Iyato, pakinggan natin kabayan. Major roads have been blocked off in the Philippine capital as thousands of protesters make their feelings felt. Frustrations have been steadily rising as a series of corruption scandals and other political upsets continue to break public trust in the government. We can cross live now to the senator in question, Mr. Rodante Marcoleta. Thank you, sir, for your time today. Yes, po. The government has accused you of accepting what it calls illegal campaign donations. What is your response to that charge? That's a fabricated charge. That is not true. Correct. Because these are campaign donations allowed by our COMELEC or election laws. Why do you think this case has targeted you in particular? Because I am serious in being able to unearth the biggest corruption scandal in this country associated with our flood control projects. I used to hold the chairmanship of a Blue Room committee in the Senate, and I was tasked to do just that. And because there are so many culprits behind this scandal, they will do everything possible to stop me from succeeding in investigating this massive looting of our national treasury. And it appears even people who aren't necessarily supporters of yours are pointing out that they're saying, why is an official who is trying to discover corruption and graft in the country, why is he himself suddenly being targeted? Precisely. That is the point that we are trying to address. As I have told you, this is a fabricated charge. It is not even within the meaning and parameters of our plunder law. Our plunder law is about amassing ill-gotten wealth. It's a serious crime. It is not about, getting election financial supports from friends. This is not contemplated in our plunder law. That is why I am quite sure that this particular charge, if they will pursue it, will be junked by the court in due time. Can I ask you, do you feel as if in any way you could have been clearer with those donations, that maybe that would have cleared up the dispute before it happened? I did not get the question right. In terms of the donations that you said you received before being in the position in question, do you feel you could have been clearer making that public what you received? Yes, that is being transparent because under the law, I received that those amounts before the campaign and election period. That is why I treated them as donations. And my donors even paid the donors tax. And these are all legal. And these were all reported. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte is set to begin in less than a week's time. Grabe mga kababayan, di po ba? Buti pa yung ibang bansa, no? Alam na alam yung talagang nangyayari dito sa bansang Pilipinas, mga kababayan. Di ba?
ultimo yung impeachment ni BP Inday mga kababayan, no? Pinag-usapan na rin sa ibang bansa. Pambihira, tapos yung ating Pangulo ngayon mga kababayan, ay nako. Di pa nahihiya, no? Do you feel that these charges, the timing is related to that? It is. Because by being able to arrest me, the ombudsman made a promise about 2 weeks ago that he is going to file a case with the court. And because plunder is non-bailable, it will be surely served within this week, and I will be arrested, and therefore will be unable to participate in the impeachment trial, which will start on July 6. We're seeing right now Manila with roads blocked and people coming out in a strong show of support for you and the charges against you in opposition to that. Do you feel that that could gather speed? Is that going to get bigger if this continues? Nako. I believe so, because the people also know that these charges are fabricated, and they are harassment suits within the meaning of our domestic laws. And they also cannot see how these charges can be pursued, notwithstanding the several documents already unearthed during our earlier investigation that several of our public officials are complicit, and they are behind this massive looting of our national treasury. Are you personally nervous, sir, about this case against you and what it could mean if a court finds you guilty? Nako. I am very sure that the court will not find me guilty because, as I said, these are all fabricated cases, and they are not. Nakakabilib mga kababayan, no? Yung confidence dito ni Senator Marcoleta, no? Na talagang panigurado siya na yung, nako po, hindi to magwawagi itong pinaggagawa nila Bongbong at Boying sa kanya mga kababayan. Not within the meaning, within the contemplation, and within the parameters of our plunder law. They are private funds, and they have nothing to do with ill-gotten wealth. They have nothing to do with public funds, with public project or public contracts to which I am not responsible. And just to finish, sir, can I ask you for your overall thoughts on the political climate right now in Manila? It seems particularly divisive. Is that how you would characterize it? Yes, because the people would like to know the real culprits. They wanted to make these people accountable in this largest scandal that has transpired in our country, and it seems that the powers that be are not serious in looking into this problem. That is why the people are anxious, the people are angry, and the people are quite expecting too much from this government. But it seems that governance is not really operating in this country. Well, there certainly does appear to be a very strong show of support for you and that case. Thank you so much for coming on the program and sharing your view with us, Mr. Rodante Marcoleta, Philippine Senator. Thank you, Yunan. Thank you very much. At yun na nga po mga kababayan, di ba? Pambihira talaga. Buti pa yung mga ibang bansa mga kababayan, no? Pinapakinggan pa itong si Senator Marcoleta. Di ba? Pero samantalang mismong yung ating media mga kababayan, di ba? Ipinapakita pa nga nila ngayon na tila ba yung mga nagre-rally dyan sa EDSA mga kababayan ay kawawang-kawawa na raw. Di ba? Yun yung ipinapakita nila mga kababayan, hindi yung mismong sigaw nila. Pambihira. Di ba? Buti pa nga itong Russia mga kababayan, no? Kaya nako, talagang mabuting rest back to kay Senator Marcoleta mga kababayan para malaman pa ng buong mundo, ibang bansa mga kababayan na ganito ang ginagawa ngayon
ng namumuno sa bansang Pilipinas, kabayan. Para mapagtakpan lang yung mga pinagagawa nilang korupsyon sa ating bansa, ay kakasuhan kung sino man yung uungkat or gustong malaman yung mastermind. Po ba? At buti na lang mga kababayan, no? Pambihira talaga. At eto pa kabayan, mismong kapatid ng ating Pangulo, Senator Amy Marcos, tinawag niyang bangag ang gobyerno natin ngayon. Ang namumuno sa ating gobyerno. Pambihira. Kita nyo yan kabayan, mismong kapatid na? Yung nagsabi ng ganyan? Tapos yung si Auntie Claire, pinagtakpan pa? Fake news daw itong si Senator Amy Marcos. Pambihira. Gobyernong tulog! Lasing sa kapangyarihan! Sadyang pipiliin pa! Pangyahe! Makihalubilo sa Canada! Sa mga dayuhan sa Amerika! Kita nyo mga kababayan, kinumpirma na mismo ni Senator Amy Marcos, di po ba? Talagang aalis yung ating Pangulo. Tapos mga kababayan, ano kaya yung ibibida niya doon mga kababayan, no? Di ba, syempre, magkahalubilo lang sila mga kababayan, magmi-meeting. So ano yung ipagmamalaki niya sa bansang Pilipinas ngayon? Na imposible namang hindi narinig ng ibang leaders niyan mga kababayan, di ba? Yung nangyayari sa ating bansa ngayon, di ba? Ultimo Russia nga, nalaman na yung mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Ano na namang kasinungalingan ano na namang pambubudol yung gagawin mga kababayan ng ating Pangulo doon sa Canada. Pambihira, di ba? Pambihira, di nga niya marisolba ito mga kababayan, tapos gusto pa niyang pumunta doon para mambudol na naman kabayan. Pambihira talaga, kaya di ba, di mo talaga masisisi yung taong bayan na yung ating Pangulo ay babatikusin mga kababayan, di ba? At ultimo na nga, kapatid niya. Binabatikos na mga kababayan. Pambihira. Ang Pilipino ay nagturusa sa kasulinang hindi abot kaya, pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangag! Walang malay! Pambihira, di po ba mga kababayan? Tapos sasabihin ni Auntie Claire na itong pinagsasabi ni Senator Amy ay wag nating paniwalaan na raw po mga kababayan. Eto po mga kababayan, pakinggan natin si Auntie Claire sa kanyang mga pautot naman ngayon. Eto kabayan. Na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas. Ito yung sagot mga kababayan sa pinagsasabi ni Senator Amy Marcos na bagag yung kanyang kapatid. Yung rebat dito ni Auntie Claire mga kababayan, naku po, si Tatay Digong na naman. Na syempre alam naman natin na di ba umamin nga si Tatay Digong na noong bata pa siya ay di ba natikman na niya yung droga na yan. Kaya nga galit na galit siya dahil na-experience niya kung paano yung droga na yan sisira sa mga kabataan lalong-lalo na kabayan, di ba? Tapos ngayon, yan pa yung kanyang alibay mga kababayan sa birada ni Senator Amy Marcos. Nako, Duterte na naman. Maliban pa dyan, bakit natin sinasabi na
walang basihan ang kanyang mga sinasabi. Ano? Dahil ano? pinag-iigting niya ang galit sa mga farmers at mga mangingisda na mga kababayan natin at sinasabing walang tulong Wala nga. na pinapaabot ang gobyerno. Asan ba yung tulong, kabayan? Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan, o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. Marami na po ang naipaabot na tulong ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa mga mangi. Kaya yung tatanungin ko mga kababayan, marami ba? Ayudang bigas at saka tigwa 1K. Ang dami, di po ba mga kababayan? Ang bihira. Tatalungin nyo yung mga farmers natin dyan, may naitulong ba yung ating pamalaan ngayon? Ang mahal-mahal nga ng kilo ng bigas mga kababayan. Ang bihira, Auntie Claire. Eto yun pa yung ipinagmalaki niya mga kababayan. Dinivert na naman niya yung sagot. Imbis na sagutin niya kung yung kanyang presidente ngayon bangag ba talaga. Ay nako po, dito. Pinaghandaan pa itong si Tatay Digong ang pag-amin niya noon na nakatikim siya ng droga. O di ba inamin na nga eh. Nung bata pa siya. Di ba kaya nga ayaw na niya or ayaw niya talaga yung drogang yan mga kababayan dahil nakakasira. Di ba? Pero yung amo mo, umpamin ba? Kasi ngayon, until ngayon, bangat pa din mga kababayan. Di ba? Ika nga ni Senator Amy Marcos, di tayo yung nagsabi ha. Mismong kapatid niya mismo. Pambihira talaga itong si Auntie Claire mga kababayan, no? Pambihira. Kaya hindi to sinisibak ni Bongbong kasi pakapalan ng muka mga kababayan di ba? Kahit alam niyang di na yan sakto yung mga pinagagawa niya, ay gagawin pa din. Ang kapal ng muka di po ba? Gaya nitong si Boying mga kababayan, na kakapasok lang to na interview niya na nothing has changed raw umano. Talagang nako po, talagang ikukulong talaga nila si Senator Marcoleta. Pambihira. Eto, pakinggan natin kabayan yung kanyang interview. Sir, wala po bang pressure? Nothing's changing. Nothing has changed. Nothing has changed. Sir, ang paulit-ulit na sinasabi nila ay clear na siya ng COMELEC. Nothing has changed. We will file. We will file. Wala nagbabago. This has not changed anything. Okay? Wala akong mensahe. Basta sa akin lang, we will do our job. We will do our job. Kabayan. Gagawin namin yung trabaho namin. Di po ba? Dito na talaga magkakasubukan mga kababayan, no? Di ba? Ika ni Boying, nothing has changed kay Senator Marcoleta. Kakasuhan at kakasuhan nila. Taga-INC, mga kapatid natin dyan. Nothing has changed daw po. Okay. Makikita at makikita talaga dito ni Boying mga kababayan, no? Kung paano itong ating mga kapatid sa iglesia. Nothing has changed. Utot nyo Boying, di ba? Mga kababayan. Pero at least mga kababayan, no, si Senator Marcoleta ay nalaman na ng ibang bansa yung katotohanan sa ginagawa nilang ito kay Senator Marcoleta mismo mga kababayan. Di po ba? Buti nga yung Russia mga kababayan, di ba? Ay nakinig kay Senator Marcoleta. Rumesbak mga kababayan. Neresbakan para naman yung katotohanan ay malaman ng ibang bansa, kabayan, na yung ating mismong panggobyerno, gobernansa ngayon mga kababayan ay kakasuhan na kung sino man yung uungkat sa mga pinaggagawa nila. Di po ba? Hanggang dito lang po mga kababayan. Ingat kayo palagi. God bless you po.